Hindi ko talaga alam. Please, maawa ka sa akin. Pagsusumamo nito, nagiwas ako ng tingin. Maawa? Sa tingin mo, magagawa ko pang maawa sa'yo dahil sa ginawa mong pagpapahirap sa lagay ng babaeng mahal ko? Sa tingin mo, ganun lang kadali ang lahat? Well, I'm telling you, you mess with the wrong person and you will regret it. Maras niya itong binitawan at tumarap sa akin. Bakas na bakas pa rin ang galit niya. Hindi nga siguro iyon nabawasan dahil mas lalong lumala. Hindi na natin susundin ang plano mo. Wala akong pakialam kung pati buong sindikato nila harapin ako. Ang gusto ko ngayon ay dalhin ang babaeng ito. Ipaparanas ko sa kanya ang impyerno dito sa lupa. Nagtatagis ang bagang na tugon niya at tumalikod. Agad akong tumalima at lumapit kay Nicole. You really messed with the wrong person. Nasabi ko habang naiiling. Inubad ko ang jacket na suot ko at ibinalot sa kanyang katawan at pinatayo siya. Mahagulhol siya at napaigik ng makatayo. Ayoko man pero kailangan ko ingatan siya kapag nasa labas na dahil baka maghinala ang mga tao. Inilabas ko ang baril ko kaya mas lalo lang siyang napaiyak. Kinabig ko siya papalapit sa akin at itinutok sa tagiliran ang baril. Don't make any unnecessary move. Sumunod ka na lang kung ayaw mo dito palang mamatay ka na. Nakangisi kong tugon. Susunod ako. Basta huwag nila akong papatayin. Pagmamakaawa niya. I can't promise you that. Hindi ka sa akin may atraso kaya hindi ako may hawak ng buhay mo. You wake the demon inside him. Kaya kailangan mong harapin ang consequences. Napakapit siya sa braso ko dahil hindi na siya magkamayaw sa pag-iyak. Nanginginig na rin ang katawan niya dahil sa takot. I know, kahit magaling siyang miyembro ng sindikato at may alam sa pagpaglaban ay nakakaramdam siya ng takot dahil baliktarin man ang mundo, babae pa rin siya. Mahina at mas emosyonal. Act normal. Tugon ko bago ako nagsimulang maglakad palabas ng unit niya. Dahil parang magkasintahan lang kami sa posisyon namin at walang mag-aakalang may baril na nakatutok sa bawat galaw niya. Dahan-dahan siyang tumango habang pinupunasan ng dugo sa kanyang mga labi at mga luha. Inilugay niya rin ang mahabang buhok at itinabing sa muka. She really knows what to do. Nakangiti lang ako hanggang sa makarating kami sa tapat ng kotse ni Third. Binati pa kami ng guard na parang kinikilig pa sa tagpo, senyales na walang nakahalata. Pinagbuksan ko siya ng pinto sa backseat at itinulak papasok, bago ako sumunod. Nabaliwala lahat ng paghihirap natin sa pagpaplano, kung ito naman palang gagawin. Ani ko, hindi nagsalita sa Third at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Hindi niya hinintay na makapag-seatbelt si Nicole na muntik nang tumilapon sa biglaang pag-andar. Mabuti na lang at mabilis ko nahila ang braso niya. Anong sunod na gagawin? Pagbasag ko sa katahimikan dahil naririnig na ako sa pag-iyak niya. Stop crying. Wala na naman na magbabago. Gumawa ka ng kalokohan tapos iyakin ka pala. Asik ko. Yumuko siya na parang aping-api. Akala mo talaga inosente at hindi makabasag pinggan. Kailangan nating mahanap ang Inday Diyos ako bago sumikat ang araw. Seryosong sagot ni Insen pero dinig na dinig ko ang basag niyang boses. Umiyak ka? At ano sinasabi mong bago sumikat ang araw? Sumisikat na, bro. Sarkastiko kong tugon sabay turo sa silangan na malapit na lumiwanag. Hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala ngayon. Para ako nauupos na kandila kapag lumilipas ang minuto na hindi ko siya nakikita. Galit na niya. Maraming nakakatakot na tagpo naglalaro sa isip ko na maaaring gawin sa kanya. Paano kung matulad siya kay Angela? Paano kung umiiyak na siya ngayon dahil sa sakit? Paano kung sumisigaw na siya ngayon dahil sa takot? Sunod-sunod niyang mga tanong habang pahina na ng pahina ang boss niya. Nagiwas ako ng tingin dahil hindi ko matagalan na makita siyang nagbe-breakdown. Pagkatapos niya maglabas ng galit kanina. Sa itsura niya ay hinang-hina siya at bakas na bakas ang pag-aalala para kay Grace. Napabaling ako kay Nicole na ngayon ay tulalang nakatingin kay Third. Patuloy siya sa pag-iyak. I'm sorry. Usal niya pagkalipas ng sandali. Malakas na napapreno sa Third dahil sa sinabi ni Nicole at sa isang iglap ay nailabas niya ang baril na ibinigay ko kanina at itinutok sa noo ng babae na nanakasan ng kulay ang mukha. Wala kang karapatang humingi ng tawa dahil sa mga kasalanan mo. At kahit mapatunayan kong hindi ka sangkot sa pagkawala niya, wala pa rin magbabago. Papatayin pa rin kita. Muling nanumbalik ang puot sa kanyang mga mata. Walang awa, walang kabaitan, walang sinasanto, walang pagpapasensya, walang pagpapatawad. Yun ang nababakas sa mga mata ng pinsan ko at sa ganitong sitwasyon, hindi ko siya maawat. Bawat sakit na naranasan niya ibabalik ko sa iyo.
para malaman mo kung gaano kahirap ang malagay sa sitwasyon niya. Sa sitwasyon namin. Ako man magsasalita si Nicole nang mariin kong hinawakan ng braso niya at inilingan dahil kung sasagot siya ay hindi ko mapipigilan kapag kinilabit na third ang gatilyo at tapusin ang buhay niya. Don't you dare! You will die! Bulong ko sa kanya. Nanigas siya sa kinaupan at nanlaka mga matang sinapo ang bibig para pigilan ang hikbi. I will put in mind to not mess with Third Miller. Angela's person-over voice. Nagising ako na masakit ang ulo dahil sa hindi alam na dahilan. Akmang tatawagin ko ang pangalan ni Intoy ko nang maalala ang nangyari sa akin bago ko mawala ng malay. May pumasok sa hospital room ko at nakipaglaban ako hanggang sa mawalan ako ng malay at alam kong dinala niya ako. Sunubukan kong igalaw ang kamay ko at laking pasasalamat ko nang wala iyong tali, pati na rin ang mga paa ko. Napangisi na lang ako sa sarili dahil bakit nga ba sila mag-aaksaya ng panahon na talian ako, gayong hindi na kailangan dahil bulag ako at hindi ako makakalaban. Maybe makakaganti ako kahit konti pero sa huli talo pa rin ako. Hindi na rin kailangan ng piring dahil binabalot na rin naman na ng dilim ang mga mata ko. Gusto ko maiyak sa kalagayan ko ngayon pero hindi dapat ako maging mahina. Ako si Caroline, Grace, Inday Diyosa, Ancho, True. At wala sa bukabularyo ko ang panghinaan ng loob. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Hanggat alam kong mahal ako ni Intoy ko, ay mananatili akong buhay. Nalarto ang sistema ko na makarinig ako ng pagbukas ng pinto. Hindi ako gumalaw sa kinahihigaan kong malamig na sahig habang pinapakaramdaman kung sinong pumasok. Gising ka na pala. Tugon ng boss na lalaki. Sa pagkakaalala ko ay siya ang lalaki na nakaharap ko sa hospital at sigurado din akong siya ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Hindi ako nagsalita at pinakaramdaman lamang ang mga hakbang niya papalapit sa akin. Mukhang hindi ka man lang kinakabahan. Natatawang tugon nito. Bakit naman ako dapat kabahan? Matapang kong tanong pabalik. Well, dapat kang kabahan dahil baka ito na ang huling araw mo sa mundo. Matamis akong ngumiti sa kanya at pinilit kong itago ang kabang lumulukob sa akin. Hindi ako takot mamatay kung ako lang. Pero sa isiping iiwan ko si Intoy ko na walang paalam ay nangangamba na ako. Araw-araw ko nakahanda sa pagsundo sa akin ni kamatayan. Totoo yun. Sa klase ng trabaho ko, bawat araw ay palagi kong inihahanda ang sarili ko sa pagharap kay kamatayan. Simula na maging agent ako ay tanggap ko na ang isang paa ko ay nasa hukay na at sa pagkakataong ito ay baka buong katawan ko na ang maibaon sa lupa. Matapang ka, bata. Humalakak pa ito at hinila ang buhok ko. Nandoon na naman ang kirot dahil sa injury ko sa ulo at ang natamo ko bago niya ako madala. Alam ko, kung hindi ako matapang, hindi ko sana sinubukang buwagin ang grupo niyo. Wala man akong paningin, alam ko na sa ganito akong sitwasyon dahil sa hinwakan kong kaso. Gusto nila akong mapatay dahil banta ako sa pagkabuwag ng grupo nila. At dahil sa ginawa mo, katapusan mo na. Mas lalo niyang diniinan ng pagkakasabunot sa buhok ko. Napangiwi ako. Bakit hindi mo nalang ako tapusin? Ang dami mo pa sinasabi. Panunuya ako dahilan para pabalang niyang bitawan ng ulo ko. Kahit gusto kong ako tumapos sa'yo, hindi pwede. Mas maganda kung mamamatay ka sa kamay mismo ng kakilala mo. Pagkatapos niya sabihin iyon ay muling bumukas ang pinto. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Mamamatay ako sa kamay mismo ng kakilala ko? Sino? Wala akong kakilalang may galit sa akin. Is she ready? Para akong binalian ng mainit na tubig nang marinig kong pamilyar na boses ng babae na siyang naging kasagutan sa tanong ko. Kilalang kilala ko ang boss na iyon kahit na minsan ko lamang siyang makita at makausap. Natulala lamang ako habang unti-unting kumukuyom ang mga kamao ko. Siya? Siya ang nasa likod nito? Yes, madam. Magalang na sagot ng lalaki. Madam? Wow, siya ang boss na siyang hinahanap namin para maisakatuparan ng paglutas sa kaso? Pero paano niya pamumunuan ang malaking sindikato kung tabang nasa isip ko? Gulong-gulong utak ko dahil sa dami ng tao sa mundo hindi ko inaasahang nasa ganito siyang gawain. May kirot din ako naramdaman sa puso ko dahil kahit hindi pa ako sigurado dahil baka nagkamali lang ako ng dinig sa boses, ay niiiyak na ako sa sobrang disappointment. Binigo niya na naman ako. Kamusta? Tanong nito nang maramdaman ko ang tunog ng kanyang sapatos sa harap ko. Bakit? Tanging salitang lumabas sa bibig ko.
Sana hindi na lang ulit siya nagsalita para hindi ko nakumpirma na tama nga ang pagkakakilala ko sa boses niya. Magdalena, Anjo, Chu, ang aking ina. Wala akong makapangdahilan para maging rason niya para ilagay ako sa ganitong sitwasyon. Noong nakaraan lang ay nagkausap kami, tumihingi siya ng tawad, pero bakit nandito ako ngayon? Bakit nagawa niya akong ipakidnap at pasaktan sa tauhan niya? At paano niya akong natitiis? Hindi pa ba sinabi sa'yo ng ama mo? Malamig na malamig ang kanyang boses habang nagsasalita siya. Hindi makikitaan ng awat konsensya. Langya, anak niya ako. Bukod sa katotohanan, naghihirap ako ngayon dahil wala akong paningin. Nababalot ako ng dilim pero hindi niya pinalagpas sa ganitong pagkakataon. Ama? May ama ba ako? Puno ng panunuya akong tanong din sa kanya. Bakit bigla-bigla na lang niyang babanggitin na isang taong ni minsan na hindi ko nakilala? Sa napakatagal na panahon, bakit ngayon niya ba uungkatin ang bagay na matagal ko nang tinanggap na hindi ko makikilala? Bakit? Hindi niya ba sinabi sa'yo? Napatiimbagang ako at hindi ko mapigilan ang galit na umalpas sa kalooban ko. Parang niya akong pinaglalaruan sa pagbabalik ng mga tanong na hindi ko alam ang sagot. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin at kung balak mo kong patayin, gawin mo na. Hindi na ako magtataka kung kaya mong gawin yun dahil simula pa lang naman wala ka na talagang kwentang ina. Galit na ani ko. Lahat ng hinanakit na inipon ko'y mukhang maipapamukha ko na sa kanya ngayon. Bago man lang ako mawala ay gusto kong wala ng mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko dahil sa pagdadala ng sama na loob sa kanya. Wala akong kwentang ina dahil wala rin kwentang tao ang ama mo. Sigaw niya rin na punong-puno ng puot na tila pinakawalan lahat ng pagtitimpi na inipon niya. Napahikbi ako dahil sa sinabi niya. Kuyom na kuyom ang kamao ko para pigilan ang emosyon. Hindi kita ituturing na anak dahil kahit galing ka sa sinapupunan ko, ay hindi ko mahal ang ama mong demonyo. Hindi ko nagawa magsalita dahil gustong-gusto ko malaman ang dahilan niya kung bakit siya galit na galit sa ama ko base sa pagkamuhi na mababaka sa boss niyang napakalamig. Nang dahil sa kababuyan niya, ay nawala ang lahat ng para sa akin. Ipinagkait niya sa akin ang kaligayahan na matagal kong pinangarap dahil sa kasakiman niya. Parang binubugbog ang puso ko nang marinig ang pagkabasag ng boses niya. Wala nang mas masakit na karanasan na mas makakatumbas sa sakit na nararamdaman ng isang anak kapag naririnig at nakikita ang pag-iyak ng kanyang ina. Ako sana ngayon ang Mrs. Miller kung hindi niya ako binaboy. Ako sana ang masaya ngayon kung hindi niya ako ginahasa. Mas lalong dumagsa ang mga luha ko dahil sa mga revelasyong naririnig ko sa kanya. Inahasa siya ng aking ama? At sa paggagahasang iyon, ay ako ay naging bunga? Bakit hindi ko alam? Kaya ba ni minsan na hindi niya ako itinuring na anak? Hindi niya nga ako matawag noon na anak at ni tumingin sa mga mata ko hindi niya magawa. Pero sinong ama ko? Malapit na kami ikasal noon ng ama ni Third nang gawin niya ang kahayupan niya. Sinasabi niyang mahal niya ako at nang hindi ko siya magawang mahalin ay binaboy niya ako. At ikaw ang bunga ng masalimuot kong karanasan na iyon kaya hindi kita matatanggap bilang anak dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako miserable ngayon. Kayong dalawa ng ama mo. Sinampal niya ako ng pagkalakas-lakas pero hindi ko magawa lumaban dahil ayoko. Ayokong dagdagan ang sakit na nararamdaman niya dahil kahit galit ako sa kanya, ay ina ko pa din siya. Lalo na ngayong nailabas na niya ang kinikimkim niyang puot dahil nagbunga ang kahiyupang sinasabi niya. Nasasaktan ako dahil nasasaktan siya. Buong buhay ko'y tahimik ako nagalit sa kanya at nagtampo pero hindi ko alam na wala pala akong karapatan dahil ako naging dahilan ng pagkasira ng kaligayahan na sanay na sa kanya ngayon. Gusto kong patayin ang ama mo pero ikaw muna uunahin ko dahil alam kong hindi niya kakayanin kapag nawala ka. Gusto kong siya mismo ang kumitil sa sarili niyang buhay kapag nalaman niyang wala ka na. Basag na ang boses niya habang ako'y walang humpay sa pagikbi. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi man lang siya nang hinayang na iwan ako nung bata pa ako at bumabalik lang kapag nagbibigay ng problema. Sinong ama ko? Tanong ko dahil hindi mabubuo ang mga sagot sa katanungan ko kung hindi ko alam kung sinong pinagbulan na lahat ng ito. Palagi mo siyang kasama. At siya nang itinuring mong ama. Sinakal niya ako pero hindi ako umangal kahit may pagkakataon ako dahil tatanggapin ko lahat ng sakit. Mabawasan lang ang galit niya sa naging bunga na isang pagkakasala.
At ako yun. Umiling-iling ako dahil sa naging sagot niya. Isang tao lang itinuring kong ama at palagi kong kasama simula pagkabata at hindi ko kakayanin ang katotohanan kapag sinabi niyang tama ang nasa isipan ko. Si General Wilson Chu, ang ama mo. Halos isuka niya ang pagbanggit sa pangalan na iyon samantalang ako'y halos mawala sa katinuan ng pag-iisip. Walang direksyon ang bawat iling ko para sabing hindi totoo yun. No, hindi yan totoo. Gusto ko mang isagaw iyon. Ay namamalat ng aking boses kaya halos bulong na lang ang lumalabas sa aking bibig. Nagsisinungaling ka. He's only 40 at hindi niya ako maaari maging anak dahil kapatid mo siya. Pagpupumilit ko. Hindi magagawa ni Uncle yun dahil napakabuti niyang tao. Siya nag-alaga sa akin at di minsan na hindi niya ako sinaktan o pinagbuhatan ng kamay. Lahat ng gusto at desisyon ko ay sinusuportahan niya. Mabuti siyang general at marunong makapagkapwa-tao kaya hindi niya magagawa manggahasan ng sariling kapatid. Pinalaki ka niya sa kasinungalingan. He's 52 years old now, and he's 23 when he raped me. Madiin niyang tugon. And no, he's not my brother. Hindi kami magkadugo dahil anak siya ng pangalawang asawa ng ina ko. Pinaniwala ka niya dahil ayaw niyang malaman kung gaano siya kademonyo. Nangihina ako lumuhod at kahit sinasaktan niya ako ngayon ng pisikal, ay pinilit ko pa rin yakapin siya. Saktong-sakto sa edad ko ngayon ng mga lumipas na taon simula nang gahasain siya at kahit ayoko ay may parte ng pagkatao ko na naniniwala sa mga sinabi niya. Kapag nagkikita sila ni Uncle, palagi niya itong pinauulanan ng mga nakakasuklam na salita. Palagi siyang galit dito na akala ko na'y simpleng away magkapatid lang. Nagpumigla siya sa yakap ko at minagsasampalok pero hindi ako bumitaw at patuloy pa rin sa pag-iyak. Mahirap na mahirap sa kanya ang tanggapin ako dahil kinasusuklaman niya ang pinagmulan ko at napakasakit noon. Wala akong umuwang sa mga nangyayari pero ngayon naiintindihan ko kung bakit hindi niya masikmura ang katotohanan na anak niya ako. Ako ang palaging nagpapaalala sa kanya ng mga kasalanan at pambababoy sa kanya na lalaking kinasusuklaman niya kaya hindi niya ako matatanggap. Kaya ba hindi ako pinabayaan ni Uncle sa kabila ng lahat dahil anak niya ako? Mapait ako napangiti habang sabay-sabay na iniinda ang kirot sa ulo at damdamin ko. Sa kabila ng pambababoy niya sa ina ko'y minahal niya ako na lubusan at inalagaan. Siguro kaya niya lamang iyon ginawa ay dahil sa sobrang pagmamahal. Alam kong hindi masamang tao at alam kong araw-araw niyang pinagsisisihan na naging kasalanan niya. Kapag sobra kasing nilamon ng pagmamahal ng isang tao ay nagiging desperado at nakakagawa ng mga bagay na mali dahil sa labis na pag-ibig. Masama ang sobra kaya siguro yun ang kinahinatnan ng lahat. Sa kabila ng lahat ng nalaman ko ay hindi ko magawang kamuhian ng taong umaruga sa akin dahil kahit bunga ako ng isang kasalanan ay naramdaman ko sa piling niya ang pagmamahal ng isang ama. Hindi niya ako pinabayaan bagkus ay labis-labis niya akong minahal. Kahit ang paniniwala ko ay uncle ko lamang siya na kapatid ng aking ina. I'm sorry. Bulong ko. Patawad kong na dahil sa naging kasalanan niya at naging bunga nito ay hindi ka naging masaya. Ako nung humihingi ng tawad sa mga nagawa niya. Malakas niya ako itinulak at ramdam ko malakas na pagtama ng ulo ko sa pader na hindi ko alam na malapit lang sa akin. Hindi ako dumaing dahil kung ang buhay ko magiging kabayaran sa lahat ng kasalanan ng ama ko ay malugod kong tatanggapin. Hindi sapat ang salitang patawad para patawarin ko siya. Pinagkait niya sa akin ang kaligayahan ko noon at ako naman ngayon ang magpaparaan sa kanya ng sakit na pagkaitan ng saya't buhay. Galit na niya, tila mas lalong dumoble ang galit sa bawat salita niya. Alam kong kapag nawala ako ay hindi kakayanin ng ama ko. Ilang ulit na niya iyong sinabi sa akin noon pero wala akong magagawa sa sitwasyon ko ngayon. Pagod na ako at ayoko naman laban dahil ayokong saktan ng sarili kong ina. Tama na sakit na naranasan niya noon nang babuyin siya. Ayoko nang dagdagan pa. Sabi nila, walang magulang na makakatiis sa isang anak. Pero sa sitwasyon ko ngayon, maintindihan ko kung matitiis niya ako. Balot na balot siya ng galit kaya hindi na gumagana ang pagiging ina niya sa akin.
Siguro pakitang tao lang niya paghingi ng patawad niya nung nasa ospital pa ako para maging pain sa ama ko. Ngayon, napagtagpi-tagpi ko na lang ang lahat. Kaya dumalaw din sa akin sa uncle dahil nabalitaan niyang lumapit sa akin ang ina ko. Naalala ko sinabi niyang hindi siya magagalit sa ginawa kong pagsalag ng bala para kay Intoy ko dahil naiintindihan niya ako. Ang pagmamahal niya siguro kay Magdalena ang tinutukoy niya. I love you, Mama. Sabi ko sa unang pagkakataon ay tinawag ko siyang Mama para iparating na pinatatawad ko na siya sa lahat ng pagkukulang niya sa akin. Napahikbi ako nang maramdamang may matulis na bagay na bumuon sa dibdib ko. Nagdala yun ng kirot at kilabot sa akin pero ang tanging nagawa ko lang ay ang pumikit at tanggapin ang lahat. Araw-araw kong inihahanda ang sarili ko sa pagsundo sa akin ni kamatayan pero hindi ko inaasahan na sarili kong ina ang maghahatid sa akin doon. Third person over voice. Magsalita ka na! Sigaw ko habang kuyom ko ang kamao ko dahil sa sobrang galit. Wala akong alam. Tanggi niya kaya mas lalong sumidi ang galit ko. Sinugod ko siya sa silyang kinuupan niya at sinakala. Kanina ko pa siya tinatanong kung saan nila dinala ang Inday Diyos ako pero yun lang palaga ang sagot niya. Hindi ako naniniwalang wala siyang alam. Papatayin kita kapag nasaktan siya. Papatayin kita! Sigaw ko sa mukha niyang duguan. Hindi ako nananakit ng babae dahil wala yun sa bokabularyo ko pero sa pagkakataong ito ay kaya kong baliin lahat ng paniniwala ko malaman lang kung saan nila dinala ang Inday Diyos ako. Lahat na sa CCTV na malapit sa ospital at sa loob noon ay hinak na ni Troy pero wala pa rin kaming makitang lead kung saan siya dinala. Naghintay rin kami ng tawag dahil baka pera lang ang habol ng kumuha sa kanya pero magtatanghali na wala pa rin. Lahat ng pera at kayamanan ko handa kong ibigay sa kanila, ibalik lang nila sa akin ng Inday Diyos ako na ligtas at walang galos. Insan, kalma lang. Baka mapatay mo siya. Awat sa akin ang pinsan ko dahil namumutla na mukha ni Nicole na halos hindi na makilala. Handa akong pumatay sa ganitong pagkakataon. Wala akong pake sa batas dahil kapag nasakta ng Inday Diyos ako, ang batas ko ang masusunod. Papatayin ko talaga siya! Sigaw ko sa pinsan ko. Hindi mo siya pwedeng patayin hanggat hindi siya nagsasalita. Dahil kapag nawala siya, hindi na natin makahanap si Grace. Doon ako napilitang bitawan siya. Tama sa Troy. Ang babae na lang na ito ang pag-asa para mahanap namin ang Inday Diyos ako. Nasa interrogation room kami ngayon ng headquarters ng pinsan ko at ilang oras na namin pinapahirapan ng babaeng ito pero ayaw pa rin magsalita. Mababaliw na ako sa pag-aalala dahil baka napano na siya. Lahat ng connection ko ay pinagalaw ko na. Mga kapulisan at iba't ibang ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong sa paghahanap sa kanya ay inutusan ko na pero wala pa rin ni isa ang tumawag at nagsasabing nakita na nila. Hindi ko kayang manahimik na lang sa isang tabi at umiyak habang wala akong kasiguraduhan ko na sa ligtas ba siyang lugar. Kunti na lang ibibigay na ako. Mawawala ako sa katunuan kapag hindi ko siya nakita. Kanina niyo pa pinapahirapan yan at walang patutunguhan kung ganyan lang. Napalingon ako kay Fort nang magsalita siya. Kasama ko ang mga kapatid ko ngayon dahil kailangan ko ng tulong nila. Anong pwede natin gawin? May naisip ka? Maagap kong tanong. Umiling siya. I'm not sure kung effective. Nagkabit-balikat siya habang nakasandal sa pader kasama ang iba pa namin mga kapatid habang si Troy ay nakatayo sa tabi ko. Lahat ng tao may kahinaan. So why not gamitin natin sa kanya iyon? At ano naman ang kahinaan niya? Tanong ni Fifth bago pa ako makapagsalita. Her father. Her mother. Pero pwedeng silang dalawa na lang para... No! Agad ako napalingon dahil sa biglaang pagsigaw ni Nicole na hindi nagpatapos sa pagsasalita ni Fort. Umiiyak na naman ito at nagpupumiglas sa pagkakapose sa bakal na silyang kinaupan niya. See? Tayong mga anak madalas ang kahinaan natin ay ang mga magulang. Tila proud na nagtaas na noo si Fort habang nakatingin kay Nicole. Kung nagmamatigas ito kanina, ngayon ay baka sa mga matang pangamba na marinig ang suggestion ng kapatid ko. Mga gago kayo! Wala kayong kaluluwa! Sagaw niya. Mapang-uyam akong umisa at muling marap sa kanya. Ngayon mo lang nalaman? Pwede rin ako maging demonyo kung para sa Inday Diyos ako. Tugon ko. Ipinaling ko ang ulo ko sa gawin ni Troy. Kunin mo ang mga magulang niya.
Sabihin mong iniimbitahan ko sila ng lunch. Hindi ka mahirapang pasunurin sila dahil ang alam nila ay ako ang napakabait na boyfriend ng nag-iisa nilang anak. Agad naman siyang tumango at tumalikod. Ako na bahala. No, please. Huwag niyong idamay ang mga magulang ko. Magsasalita na ako. Sasabihin ko na lahat ng alam ko tungkol sa grupo pero please. Para maawa niyo na, huwag niyo sasaktan ang mga magulang ko. Not my mom and dad, please. Pag mamakaawa niya na malapit na lumabas ng pinto ang pinsan ko, mas lalo ako napangisi at tumalukip-kip. Hindi naman ako ganoong kasama para totoong idamay ang mga magulang niya pero kung talagang kailangan gagawin ko. Mabuti na lang at mabilis siyang kumagat sa pananakot na sangkot ang mga magulang niya. So let's start. Just talk. Madiin ko utos. Mariin niyang kinagat ang putok niyang mga labi habang patuloy sa pagluha. Wala akong makapang-awa kahit na babae pa siya dahil alam kong sa loob na mahina niyang pisikal na anyo, nagtatago ang halimaw na kayang pumatay ng tao. Siguraduhin mo lang na tama ang lahat ng salitang lalabas sa bibig mo. Dahil kung hindi, ako mismo magpapatay sa mga magulang mo. Muli kong banta. Tumango siya ng ilang ulit at kahit nabakas pa rin ng pag-aalinlangan. Yumuko siya at mas lalong lumakas ang paghikbi. Ipangako niyo muna tutupad kayo sa asapang hindi niyo sasaktan ng mga magulang ko. Paust ang boses niya dahil sa pag-iyak. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. May isang salita ko. Tugon ko. Nagangat siya ng tingin na tumitig sa akin. Hindi ko talaga alam kung saan siya dinala. Napatiimbagang ako dahil sa mga sinabi niya at malalapitan ko siya para tuluyang patayin nang matigilan ako sa sunod niyang sinabi. Pero sigurado akong ang nanay niya ang kumuha sa kanya. Sa Tita Magdalena? Bakit niya gagawin iyon sa sarili niyang anak? Yes, kilala namin siya dahil minsan niya ipinangalandakan sa pamilya namin na kabit siya ng daddy ko pero ni isa sa amin ay walang naniwala dahil alam naming hindi magagawa ni daddy ang mga liwa. At tama nga kami dahil siya lang ang nag-a-assume na kabit siya ni daddy kahit anong totoo ay hindi siya dito pinapansin. We're Miller at stick to one kami kapag nagbahala. Bakit siya kukunin ang sarili niyang ina? Kuryoso kong tanong dahil hindi ko mapigilan. Gusto kong malaman lahat. Magdalena, Aunt Jojo, is the headmistress of the Blackstone. Ang sindikatong dapat ay bubuwagin ni Agent Grace, Chu, and Agent Troy Miller. Patay na ang headmaster ng grupo kaya siya na ang namamahala ng lahat. Natulala lamang ako dahil sa revelasyon niya. Patuloy siya sa pag-iyak habang pilit na nililinaw ang mga salitang sinasabi niya. Hindi nagkataon na sa Grace ang umawak ng kaso dahil sinadya iyon ni Madam. Inutusan niya magsumbong ang may-ari ng board na isa din sa miyembro ng grupo sa departamento ni Agent Chu dahil alam na alam niya kapag ganitong mga kaso ay si Grace ang hahawak. At nang pumasok siya bilang stripper doon, ay alam ni Madam na matutupad ang plano niya. Anong plano? Nagtatagis bagang natanong ko. Ang patayin si Grace para pahirapan si General Chu. Maagap niya sagot habang nanginginig ang mga daliri dahil sa paghikbi. Ang uncle ni Grace? Pagkaklaro ko, umiling siya kaya mas lalo ako naguluhan. Hindi niya uncle si General dahil ito ang totoong ama niya. Anak ni Madam at General si Agent Grace. Bunga siya ng panggagahasa ni General sa stepsister niyang si Magdalena. Paano ka nakakasiguro sa mga impormasyong sinasabi mo? Singit na tanong ni Troy. Alam ko lahat dahil ako ang kanang kamay ni Madam. Simula nang pumasok siya sa grupo. Anya, papatayin niya ako kapag nalaman niyang sinabi ko ito sa inyo kaya sana'y pangako niyo sa akin na kayo nang bahala sa mga magulang ko. Naikuyom ko ang kamao ko. Mas lalong nadagdagan ang pag-aalala ko sa Inday Diyos ako dahil sa mga sinabi niya. Pupuntahan ko sa General. Usal ko tinalikuran silang lahat. Ngunit parang hindi na kailangan dahil pagtapat ko sa pinto'y bumukas iyon at niluhan nito ang taong gusto ko makausap. General. Tawag ko sa kanya. Nakayuko lamang ito at kuyom na ang mga kamao. Nawawala si Grace. Nagangat siya ng tingin at natigilan ako dahil sumalubong sa akin ang pulang-pula niyang mga mata na mukhang galing lamang sa pag-iyak. Sinalakay ako na matinding kaba dahil sa reaksyon niya. I know. Utal niyang tugon. Mahinang-mahina ang kanyang boses at basag iyon na tila wala siyang lakas. Magsasalita pa lang sana ako na magsimulang tumulo ang kanyang mga luha kasabay ng pagpasok na isang tauhan nila. General,
Nasa labas po ang katawan ni Agent Chu. Humihingal ito nagsalita. Para akong natuod sa kinatatayuan ko dahil sa narinig ko. Hindi ako nakagalaw at tila nalamig ang buo kong katawan. Nalalaka ang mga matang tumitig ako kay General na mas lalo lumakas ang paghikbi at tumakbo palabas. Insan, let's go. May bigla na lang daw nagtapon ng katawan ni Grace sa harap ng headquarters pagkatapos tumawag ni Magdalena kay General. Tugon ni Troy pero parang bulalang iyon na hindi ko narinig o mas tama sabihin na ayokong paniwalaan. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa labas ng headquarters. Kung parang napako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko kanina. Pagkalabas namin ay nakita ko isinasakay na ang katawan niya sa ambulance. Hindi nakatakas sa paningin ko ang dugong bumalot sa puti niyang damit. Pula na iyon dahil sa paliligo niya ng sariling dugo. Nanginginig ang buong kalamnan ko ngunit pinilit ko pa rin takbuhin ang distansya patungo sa ambulansya. Tabi! Tabi! Sigaw ko habang hinahawi ang mga agent na nakaharang sa daan. Naabutan ko na sa loob na siya ng sasakyan at walang malay na nakahiga habang si General ay hawak-hawak ang kamay niya at walang tigil sa pag-iyak. Panay ang halik niya sa kamay ni Grace at walang pakialam sa paligid.